face dito sa TV5. Punong-puno rin po ng sama ng loob at galit ang bunsong anak na si Mang Romeo na si Joy. At sabi mo nga, Joy, pagising mo pa lang nakikita mo lasing si tatay. Mga ilang taon ka nun? Tanda mo? Siguro 10 years old po ako nun. Maririnig ko pa siya pag lasing siya, nandun siya sa mga ano niya. Kasi susunduin ko siya para kumain. Maririnig ko pa siya sasabihin niya, walang kwenta yung mga anak kong yan. Balang araw, mag-aasawa rin niya ng maaga. Imbes na sabihin niya na maging proud siya sa amin kasi kahit paano mga bata pa lang kami, nag-ano na kami, nagtitinda na kami, nagsusumikap na kami, ginagawa na namin yung lahat. Pero hindi po eh, yung iba pa yung naririnig namin sa kanya eh. Iba pa yung naririnig ko. Tapos sinusundo mo pa siya para kumain. Opo, kasi kapag, syempre nasa ano ko rin po, wala pang kakainin yung tatay ko. Susunduin ko po yun kasi papasundo po yun sa amin nanay namin para kumain. Ganun po palagi yun. Tapos, papaunahin niya kami kasi ayaw pa daw niya kumain. Papaunahin niya muna ako. Umuwi na daw ako doon. Ganun lagi ginagawa niya. Nag-aaral ka pa ngayon, Joy? Opo. Nag-aaral po talaga ako kasi tumatak na po sa isip ko na hindi ko Sino hindi ko siya nagpapaaral gagayahin. sa'yo? Wala po, ako lang po. Kasi po, nag-iipon po ako ng nag-aalkansya po ako, nagtitinda po ako ng basahan, kahit ano po, nangangalakal po minsan. Yung mga tinutubo ko po, yun po yung hinulog ko sa alkansya. Tapos tinatago ko po yung alkansya ko kasi baka po galawin niya. Wala po akong mababayad ng tuition ko. So yung sinasabing naging punto na nagupit ng pera ang tatay mo, yun ay sa alkansya mo? Hindi po. Nung one time po, nakapag-iwan po ako ng pera ko dun sa altar namin. Nakalimutan ko po ilagay sa alkansya at siya po natutulog po siya nun. Ayoko po kasi maglalagay ng pera sa alkansya pag nandun siya kasi natatakot po kung malaman niya kung saan nakalagay yung alkansya ko. Tapos yun, nang umalis po kasi ako, naiwan ko yung pera ko sa may altar. Bumili lang po ako. Tapos pagdating ko po, gising na po siya. Tapos wala na po siya sa bahay. Tinignan ko po yung pera doon sa may altar. Wala na po. Gaano po katotoo, Mang Romeo, na pati po si Joy, pinapahinto ninyo sa pag-aaral? Eh, hindi naman po kayo nagpapaaral sa kanya. Bakit po kailangan niyang huminto? Dahil hindi ko na po sila kayang suportahan, ma'am. Hindi naman po kayo nagpapaaral. Hindi po kayo nagpapaaral. Siya po ang nagpapaaral sa kanyang sarili. Bakit po ninyo kailangan pahintuin? Hindi naman ho sa pag-ano, Mang Romeo. Pero nung maliliit po kami, ang tatay ko po nagsimulang nagtatrabaho, nagdi-deliver ng pelikula, nagbibisikleta. Nagmaneho rin po ang tatay ko ng karwahe ng patay. Ano ba tawag doon? Karo. Nagbendo machine operator din po ang tatay ko. Nagsumikap para sa aming magkakapatid. Hindi rin po ako nag-aral sa mamahaling eskwelahan. Kung ano lang po yung kaya ng mga magulang ko. Nung araw, nakatira kami sa apartment. Pag bumaba ang paa namin ganyan mula sa kama, may tubig hanggang tuhod. Naranasan po namin yun. Pero nandahil po sa pagsusumikap ng tatay ko, nagawa po niya kaming lahat mapag-aral. Kahit paano. Dahil yun po ang responsibilidad ng isang ama. At yun po ang hinahanap ng mga anak ninyo sa inyo. So hindi ho kaya ito na ay epekto ng matagal na panahon po na pag-iinom ninyo, Mang Romeo? Hindi ko po alam, ma'am. Alam po ba ninyo kung anong pinag-aaralan ni Joy ngayon? Alam po ninyo kung anong kurso niya? Hindi po, ma'am. Bakit hindi po ninyo alam? Hindi po kami nagkakausap, ma'am. Ang anak po ninyo na si Joy ay second year college na at ang kurso pong kinukuha niya ay civil engineering. At ang anak po niyo na yan na sinasabihan ninyo na tumigil na sa pag-aaral ay scholar po. Hindi ho ba dapat yun ay ipinagmamalaki po ninyo? At hindi po niya kinahihiya na siya'y nagtitinda ng basahan, gumagawa ng paraan, at mula pa nung 6 years old siya, nagtatrabaho na siya na dapat ay
hindi. So bakit ka nagpupursige, Joy? Kasi gusto ko po talaga makapagtapos. Tapos gusto ko matupad yung pangarap ko. Sapat po bang dahilan, Attorney Ben, yung kahirapan ng buhay at sabihin lang ni Mang Romeo na siya'y nagpapadyak lang para hindi niya magawa ang mga responsibilidad niya sa kanyang mga anak? Ano po bang sinasabi ng batas tungkol po sa responsibilidad ng ama sa kanyang mga anak? Ang responsibilidad po ng bawat ama at sa kabuuan ay ng mga magulang. Ito po ay dinelineate ng batas, yung PD 603, yung Children and Welfare Code Act of the Philippines, na kung saan sinasabi po doon siyang na ang mga magulang, ang pangunahing obligasyon nila sa kanilang mga anak ay yung mabigyan ang kanilang mga anak ng magandang kinabukasan. At ang magandang kinabukasan na kinikilala ng ating Estado na maibigay ng mga magulang sa mga anak ay ang edukasyon. Karapatan ng mga batang ito na mag-aral, kung saan nagsisimula ang obligasyon ng isang tao, kaakibat naman nun yung pagpapasimula ng karapatan ng isang tao. At yan ay ang kalagayan ng iyong mga anak, mga Romeo, na dahil sasagkaan mo yung kanilang karapatan na mag-aral sila sa pamamagitan ng pananalita mong wag na kayong mag-aral, ay maaaring ma-violate mo ang Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Siangami. Marami pong salamat, Attorney Ben. Mang Romeo, ang gusto ko lamang pong malaman, nung kayo po ay lumalaki, nung kayo po ay pinalaki ng mga magulang po ninyo, pinakitaan naman po nila kayo ng pagmamahal. Opo, ma'am. Oo. Nagkaroon naman din sila ng suporta sa'yo. Opo, Pinag-aral po kayo. opo, ma'am. Bakit hindi po kayo nakatapos? Sa hirap din po ng buhay ng magulang namin. Ilan po kayo magkakapatid noon? 5 po. So nung nag-asawa po kayo, si Aling Gloria yon, napag-usapan po ba ninyo kung ilan ang plano ninyong anak? Hindi po, ma'am. Ilang taon na po kayo nagsasama ni Aling Gloria? Tagal na po, ma'am. Mga ilang taon na po. Tanda po ba ninyong petsa kung kailan kayo kinasal? Hindi ko po matandaan, ma'am. Natatandaan po ba ninyo kung kailan ang birthday ni Aling Gloria? Kalimutan ko, ma'am. Ang birthday po ng mga anak ninyo, kailan po ang birthday ni Jeric? October ata. Ano po? Bakit po ninyo hindi natatandaan, Mang Romeo? Si Mary Grace po, kailan ang birthday? Kalimutan ko, ma'am, eh. Hindi ko po alam, ma'am. Si Joy po, kailan ang kaarawan? Ewan ko, October ata. Hindi ho kaya epekto na ito ng alak? Ni minsan po ba tinanong nyo si Aling Gloria kung anong pakiramdam niya at kung paano niya kaya kayo kinakaya? Nagtutulungan naman po kami kami mag-asawa, ma'am. Kaya tanong nga kasi ng lahat, paano kaya niya dinadala ang malaking problema ng kanyang mag-aama? Totoo kaya na mas kinakampihan niya si Mang Romeo kesa sa kanyang mga anak? Alamin naman po natin ang panig ng ilaw ng tahanan ng kanila pong tahanan. Narito po si Aling Gloria Jimenez. Pasok! Aling Gloria, gaano po katotoo na sa nangyayari pong ito na problema ninyo ni Mang Romeo sa inyo pong mga anak, abay lumalabas daw po, kinakampihan niyo pa si Mang Romeo. Gaano po katotoo? Hindi naman po sa kinakampihan ko yung asawa ko. Opo. Siyempre, ama nila yan. Kaya lang po, inaano ko lang na hindi maalis po yung respeto nila sa ama nila. Kasi kahit anong sama nila ng ama pa rin po. Opo, naniniwala naman po ako doon. Pero ang tanong ko po, baka po ang mga ginagawa kasi ni Mang Romeo, hindi na rin po karespe-respeto. Yun nga po, pero ito paano? Pinilit niyo po bang ipaliwanag yun sa kanya? Sinasabihan ko po siya na iwasan niya na yung pag-inom kasi nakikita ko na rin po sa mga anak ko na parang
hindi na rin po sa kanya nakikipag-usap at hindi na rin po, ilap na po sila bawat isa sa kanila. Umiiwas yung anak ko. Kaya minsan sabi ko, ano ba kaya ko itong mga anak ko, parang lumalayo ang kalooban nila sa ama nila. Kung tatanungin ko po kayo, sino po sa palagay ninyo ang naging ugat ng problema? Si Mang Romeo po ba o ang mga bata? Kasi nakikita sa kanya, uuwi, lasing. Pag naman, matutul, minsan nagwawala pa sa loob ng bahay. Paano nga kaya kinakaya ni Aling Gloria ang lahat ng ito? Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Face to Face. Sabi ko nga sa kanya, di ka ba ako natutuwa yan? Samantala'y anak mo na andyan, iisa nagsisikap sa pag-aaral, kahit walang almusal, umapasok. Naakat anong awa ko, wala akong mahibigay na pera. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Giscavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Calayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nailcessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, Lasap Gata Mix, tamang timpla sa